Ayan, welcome back to HOO Basics. So mga ka-basics, ngayon ang i-unbox natin ay lap GPS ng Ubiquiti. So gustong gusto ko tong device na to, gustong gusto ko siyang ginagamit sa tower bilang access point. Ayan, dahil napakaliit lang niya, napaka-compact, tapos napakagaan. Meron din isang model to, yung lap na 120, lap 120. Pero mas gusto kong gamitin tong isang model na to, yung GPS. Hindi ko lang sure, pero parang mas maganda yung signal niya, mas maganda yung sagap. Siguro dahil mas ano kasi, mas less interference kasi. Tapos ito yung ball joint, yung metal strap. Tapos syempre nandyan din yung power cord tsaka PoE adapter. Syempre hindi mawawala yung ating manual. So tuloy tayo dun sa sinasabi ko kanina. Siguro dahil less interference tong device na to, dahil 90 degree lang siya. Kumbaga yung 120 kasi mas malawak yung sakop niya. So ibig sabihin mas malawak yung interference na nasasagap niya. Unlike dito na 90 degree lang siya, mas less yung interference. So kapag in-install nyo siya, ganito ang itsura niya. Yan, kung hindi pa kayo nakapag-try mag-install nito. So yung metal strap, yan yung ikakapit nyo dun sa kung may tubo kayo o kung saan nyo man ilalagay yung ating device. Tapos yung PoE adapter, yung likod niya, pwede yung screw kung saan nyo pwedeng i-screw. Tapos, ito yung pinaka ayaw ko naman sa device na to. Actually, pati yung lap na 120, isa rin siya. Kung napansin nyo, ito brand new to, bagong-bago, 'di ba? Ang hirap niyang buksan. Ayan, didiinan mo siya ng husto, tapos saka mo siya hihilain pa baba bago mo siya matanggal. So, napakahirap bilang ikaw yung magi-install. Ako ginagawa ko sa baba pa lang, bago ko install sa baba pa lang tinatanggal ko na 'yan. Kasi ayan kapag bubuksan mo, talagang todo puwersa ka. Kailangan idiin mo muna siya, tapos saka mo siya hatakin pa atras. Ayan sobrang tigas. Kung napansin niyo yung kamay ko, talagang diin na. Ang problema lang dito, kapag nasa taas na, kunyari ginagamit nyo na siya for almost 1 year. Pagpalagay natin 1 year nyo na siyang ginamit, syempre nabilad na, tapos naulan na, nainitan, mas nagiging yung plastic nun mas parang madikit, malagkit na, yung makunat na kumbaga. Ito medyo madulas pa yan kasi bago pa Ang problema, pag sobrang tagal na ng device, tapos kunyari magpapalit ka ng wiring, hindi mo siya agad-agad matatanggal kapag nandun ka sa tower na sa taas. So sobrang hirap. Yun yung ayaw ko lang sa device na to. Pero sa sa functionality niya, sa performance niya, talagang sulit naman. Maganda to kung yung wire mo dapat hindi mahisira. Pero syempre, kahit naman matibay yung wire mo, may mga pagkakataon kasi na talagang, kunyari, sa baba, ang inatkat ng daga, na damage ng natumbahan, na bangga, yung ganon. Sobrang hirap, sobrang tigas. Ayan, kung napansin nyo, hirap na hirap akong tanggalin. Kahit nasa baba pa siya. So, kung hindi ka pamilyar, talagang may hirapan ka. Yan yung struggle ko sa device na to. Pero sa performance, talagang the best. Wala akong masabi. The best yung performance. So, kung bibili kayo ng ganitong device, yan lang yung magiging struggle nyo, yung sa installation. Kasi talagang sobrang tigas. Ayan. Experience ko na to, hindi lang dito sa in-unboxing ko na to Kahit doon sa mga unang na-install ko na, sa mga naging client ko, yung mga in-installan ko. Sana naman Ubiquiti, gawin nyo na lang clip type o kaya screw type, yung ganyan. Para naman hindi nahihirapan yung mag-i-install. Ayan, sobrang hirap niyan. Kasi meron, kung napansin nyo, meron siyang parang shock absorber sa loob. Hindi ko alam kung anong term dyan. Kailangan maidiin mo siya, kailangan pantay.
hindi pwedeng madidiin mo lang siya na kabilang side lang o tagilid. Kailangan pantay na pantay din yung paghatak mo. So, kung medyo maliit tayong tao, hindi malakas yung grip natin, talagang mahihirapan kang tanggalin. Pero sa performance, talagang the best. Wala akong masabi. So, ayun lang yung comment ko sa device na to. Pero the best yung performance. Wala akong masabi talaga. So, kayo na lang kung gusto nyo gamitin or kung anong tingin nyo. Sa installation lang naman mahihirapan eh. Kumaga, kung once a year kayo magpapalit ng wire, hindi once a year yung main counter. Yun lang, maraming salamat at sana ay nakapag-share ako ng magandang idea or experience sa inyo. Sana ay makatulong tong video na to. Salamat!